Breaking news mga kababayan. Senador Marcoleta talagang binira itong mga maletagang sinabi ni Marcoleta at talagang diretsahan na sinabi. Senator Risa Hontiveros, mahirap talaga kapag walang legal background. Senator Tulfo, talagang nagwawala sa galit. Talagang hindi nila maamin. Liig ang tama mga kababayan ko. At sabi ni Tulfo, talagang tila manununtok ito mga kababayan. Hindi nila matanggap na naliigan sila ni Marcoleta. Liig ang tama mga kababayan. Away na ito. Talagang nabira ng nabira. Itong mga bending dalo. Itong si Tulfo nag-react. Totoo naman Erwin Tulfo. Isa kang bending dalo. Mahirap kausap pag kamote ang kausap. Pag ang kadebate, walang utak. Hindi makaintindi. Kulang ka sa batas. Hindi mo alam i-interpret ito. Itong sinasabi ni Marcoleta. Kaya huwag kayong masasaktan mga balat sibuyas kayo. Tanggapin nyo ang katotohanan na lamang ang may alam. Lamang ang isang abogado. Ikaw ba naman makipagdebate sa isang magaling na abogado? Isang batikan na senador at abogado pa? Ikaw bending dalo, wala kang alam. Puro away mag-asawa ang alam mo. So ngayon mga kababayan, panoorin natin ang bakbakan na ito. Nagwawala sa galit itong minority. Erwin Tulfo talaga nagngit-ngit sa galit. Bakit mo sinasabi? Nakakasakit ka ng loob. Name-personal ka ba? Hindi matanggap yung kakamotehan ng Erwin Tulfo na ito. Magaling lang ang mga Tulfo brothers sa away mag-asawa, mga kabit-kabit. Pero sa totoong problema ng bayan, nangangamote mga kababayan dahil may maleta. Nako po, eto na po. So palpal talaga mga ito. Right, Madam President, kanina pa po ako nakatayo dito at nagtataas ng kamay. I am the movant. Senator Madam Rodante President. Marcoleta. Thank you, Madam And then President. we hear Senator Risa Ontiveros. Thank you, Madam and Senator President. Erwin Problema natin, Tulfo. Madam President. Yes, The proceed. Senate President invoked Section 136, Paragraph 2. Kung babasahin po natin ito, Madam President, napakasimple lang. Ito pong Section 136, Paragraph 2, is a special provision in precisely amending our rules. Yung Section 24 po, this is a general rule. Kung mapapansin po ninyo, it presupposes that it will take up all the bills referred to that committee. General po yung function niya. 136, second paragraph, is a special provision. Sa principle po ng batas, yun pong Dito mga kababayan, after magsalita ni Senador Marcoleta, sinugod si Marcoleta ni Risa Hontiveros, mga kababayan, hindi niya maamin. Itong sinabi ni Senador Marcoleta na mahirap kausap, kadebate ang isang tao pag walang alam at walang background sa legal o walang background sa batas, hindi makaintindi, kamote. Nako, nag-iiyak si Risa Hontiveros at Erwin Tulfo dito. Special provision takes precedence over a general provision. Yun lang po, basahin po ninyo. Hindi nga po, it will not even take one day because this is not a new motion. Kung mapapansin nyo, ni-reiterate ko lang po ito eh. It was already moved last May 11 pa po. So that is even more than one day. So who is talking about one day here? Ang pinag-uusapan po natin, unless we respect Section 136, ang linaw-linaw po, it talks about the rules may also be amended. Diretso po ito eh. So this takes precedence over Section 24. Simpleng-simple lamang po ito eh. Ayan mga kababayan, hindi maintindihan ni Risa Hontiveros. Mahirap talaga kapag walang legal background. Dito, naghininakit at masama ang loob ng mga kamote na bending dalo. Pati Erwin Tulfo, nag-init ang ulo. Nagpatutsada kay Marcoleta. Bakit? Ba't mo sinasabi na wala kaming legal background? Hindi kami makaintindi. Ayun na mga kababayan, nagwawala na sila dito.
hindi nila maamin na bending dalo at mga kamote sila. Itong Betlog 11 o Week 11 o Kamote 11, nangamote talaga kay Marcoleta. Nag-walkoutan sila mga kababayan after ng statement ni Marcoleta dito. Mga bending dalo na mga Hestas Barabas. Pagka-impeachment, ang gagaling. Pagka yung mga binibira nila si Sara Duterte at Tatay Digong. Pero dito sa tunay na problema, hindi nila alam at gusto nilang may makulong na Senado para mawala itong majority at makabalik sila sa kanila mga pweste ng mga Estas Barabas sa mga ito. Kaya dito si Marcoleta, binira sila ngayon. Mahirap kausap ang kamote at walang legal background. Kaya nagwawala ngayon si Risa Hontiveros dito, nanugod. Madam President. Thank you, Senator Marcoleta. We recognize Senator Risa Hontiveros. Salamat, Madam President. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion ngayong araw na nire-raise o itatalakayin ni Senator Marcoleta, yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Na-initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Wala pa nga pong minority Alam nyo kung bakit mga kababayan na utakan sila ni Marcoleta. Kasi nga po, ayaw nila itong mga minority na mga nganga, na mga bobo na walang alam sa batas. Gusto po nilang makulong si Bato, gusto nilang makulong si Robin Padilla, gusto nilang makulong si Marcoleta, sila Joel Villanueva, sila Bongo. Itong proposal, amendment ni Marcoleta na voting online, even with or without na nasa Senado ka, kahit nasa remote area ka, pwede kang bumoto dito sa rules of impeachment. Halimbawa, yes or no. Pwede kang bumoto dito. Takot na takot itong mga bending dalo mga kababayan na talagang hinaharang nila itong sinasabi ni Marcoleta na pwedeng bumoto kahit sino, kahit wala ka, wala yung katawan mo sa Senado. Kaya sabi ni Marcoleta, mahirap pag ang kausap, mga bobo, mga walang alam sa batas. Ayan o, mahirap kausap pag walang alam at walang background sa legal, nangangamote, nakakabwisit. O yan, tinamaan sa leeg si Rapi Erwin Tulfo. Tinamaan sa leeg si Risa Hontiveros. Nagwawala kasi nga hindi maamin ng mga bobo ang mga ito, mga kababayan ko. Gustong-gusto nila na makabalik sa pwesto itong si Tito Soto at Ping Lacson para hindi masimulan ang tinatawag na flood control investigation. Alam na this mga kababayan, kaya ayaw nilang maituloy ito. Kasi nga alam na, sila din ang mga nakinabang dito. Pati itong impeachment na ito, gusto nilang magkaroon ng konkon dito. Kaya tinamaan sila sa leeg ni Marcoleta. Walang alam sa batas. Kaya nag-iiyak sila ngayon. Contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang motion ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ko sinusugundahan ang sinabi ni Senator Pangilinan. Ito pong motion na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong motion po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po
May 11 Ayan, magwawala na po si Raffy Tulfo, mga kababayan. Ayan, no, nagwawala na yung mga minority. Sinabi ni Marcoleta, mahirap talaga kapag walang alam sa legal background. Kaya nagkakagulo tayo, simpleng explanation, hindi makuha. Naku po. Ayan, no, tignan po natin, ulitan natin. bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito. Madam Sino po President, magsasabi Madam na bagong President, motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, Ayan, nag-iiyakan ng mga kababayan. Tignan natin, bakit nag-iiyakan ng mga ito? Tignan natin. legal background dito. Kaya sinasabi legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito without giving meaning to anything. Ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Magwawala na sila. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito Madam eh. Sino po President, magsasabi Madam na President, bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Nasasabihin yung 136. kasama niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan batas. Ayan, mga kababayan, nagwawala si Bending Dalo, si Kamote. Erwin Tulfo, isa kang kamote, isa kang bobo. Totoo naman na mahirap makaintindi. Ba't hindi nyo aminin ang katotohanan na hindi kayo nakakaintindi ng batas? Sasabihin mo nga, sometimes we have to bend the law to please the people of the Philippines. Bobo! Tanga! Tapos magwawala ka ngayon na sasabihin mo hindi po tama yung nasabihin na ang kasama niya ay walang alam sa batas. Totoo naman. Bobo nito, nakakagigil. O ngayon mga kababayan, ito po, tignan po natin. Dito po nagwawala mga hestas barabas na ito. Tignan, sinugod po si Marcoleta. Yung ating magaling na senador, sinugod po ng mga hestas barabas. Tignan po natin mga kababayan. Ano yung away na nangyari? Ayan na, sinugod na. Ayan, masakit ang katotohanan na ang tama ang liig. Tinamaan ni Marcoleta. Masakit. Truth hurts, mga kababayan ko. Kaya ako po binibigay na paliwanag yun. Babasa po. Kasi kaya ako nahihirapan na paliwanag. Diba? Ayan, sinusugod ni Risa Hontiveros, mga kababayan, itong si Marcoleta, na tila ba nasaktan itong si Risa Hontiveros sa sinabi ni Marcoleta na mahirap kausap pag walang legal background. Si Tulfo nag-iiyak, mga kababayan, napaihi sa pantalon sa sobrang galit. Nako po. Pag wala pong masyadong background, nahihirapan po tayo mag-IGPR. Napag-simple po ng pinapalit. Ma'am, alam po ba ninyo yung diferensya ng special law or at saka yung general law? Kaya ako po binibigay na paliwanag yun. Paano ko po ibibigay na paghalimbawa sa inyo kung hindi po nyo maintindihan ano po yung distinction ang special law sa general law? Pag kinakapit po naman po sa wala, huwag yung pananawakin. Wala po sinabing walang masyadong Ayan, sobrang sakit, mga kababayan, ang nararamdaman ng minority, lalong-lalo na itong si Tulfo. Sabi niya, hindi po tama yung nasabihin na ang kasama niya ay walang alam sa batas. Totoo naman eh. Nagsenador ka. Puro ka ngaw-ngaw lang. Puro ka awi mag-asawa ang alam. Gaya ng mga kuya mo, mga kupal. Tignan nyo, mga kababayan, masakit sa kanila na pakinggan ng katotohanan. Nako po, nangamote na.
Yung pong walang masyadong background sa mga. Gusto naman po magkakahirapan po talaga tayo kahit na kung maghapon akong nagsasalita about general law and special law, pag hindi po nyo walang mang distinction, may hirapan lang po. So magkakaroon lang po tayo ng di pagkakaulugan. Huwag po ninyong bibigyan ng ibang kahulugan. Malinis po yung hangarin po ng paglalahad because to me, ito po ay napakasimple. Kasi palagi po kayong ganyan na kapag sinabi namin, akala mo. Ayan mga kababayan, huwag kasi kayong tatakbo sa pagkasenador pag wala kayong alam sa batas. Kailangan mga kababayan ang maging requirement na ng senador maging lawyer na. Para lahat nakakaalam ng tamang interpretation ng batas, hindi mga bending the law at hindi mga one bull university. Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Huwag niyong dadamdamin. Huwag kayong balat sibuyas dito. Mga hestas, barabas kayo. Diba? Kung ayaw mong masaktan, huwag kang maging senador. Huwag kang pumasok sa politika. Kung ayaw mong ma-bulljak dyan sa debate, nag-iiyak sila mga kababayan. Kung ako lang Kami ko'y meron kasama. Hindi po. Gusto ko pong malinawan ninyo. I am precisely defining the distinction between a general provision and a special provision. Nasaktan mga kababayan ko. Pinipilit kong ipaliwanag po sa abot ng aking kakayang may paliwanag sa inyo unless and until we understand the distinction between the two. Baka po magtibati lang po tayo ng matagal. So huwag po niyong bibigyan ng masamang kaulugan niyo. Pinipilit ko pong makatulong sa ating lahat. Yeah. So naintindihan po niyo yung distinction. So wala po tayong problema. I am trying to premise my discussion and my argument on the validity and supremacy of a special provision. Yan na po. Ayan kasi ang masama, huwag kayong makikipagdebate sa abogado. Diba? Mga kababayan, huwag mong didibatihin ang abogado kasi masasaktan ka lang. Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, huwag kayong maggagaling-galingan kasi wala kayo sa kalingkingan ni Senador Marcoleta. Mga one bull university kayo. Naku, mga kupal ang mga ito Pag nasasabihin ng katotohanan, nag-iiyak Pakinggan po kayo, pero ayaw nyo naman akong pakinggan. Napakasimple po ng distinction na binibigay ko. Huwag po, ang pakiusap ko lang po, huwag kayong magbibigay ng masamang kahulugan. I am only precisely placing a distinction between the two. Yun lamang po. Wala pong ibang masamang kahulugan doon. Tama na mga kupal. Huwag pong gano'n. Explain mo lang natin para hindi ma-obey. Huwag pong gano'n. Huwag gano'n. Yan, nasaktan mga bending dalo. Explain mo na lang mo. Totoo naman kasi. Mahirap Tama yun. kausap. Section Sasabihin yung 136. kasama niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong mahirap Marcoleta. kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito Madam Sino po President, magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung kasama 136. niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. It was the manifestation of the presiding officer, the Madam Chairperson, that after Senator Lacson, I be allowed to speak, Mr. President. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President? Madam Chair, We are can I not answer able to that? ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish, Madam Chair, may I answer? who will benefit from the amendment to the rules. For the Is this kind rule, Mr. information President? of Is this the- rule, Mr. President, for I was Senator about to Bato, who is not recognize here? Senator We would Pangilinan. like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. Madam Chair. President. Yes, These, Madam we President. should not be. How can our- the presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please know that I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated, and I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now,
and the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. And I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor. Thank you, Madam President, for So that I just wanted to be clear on record because I If, recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak. I would never do that. And I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives in the canvassing of the votes then. Mr. Mainit talaga mga kababayan. Ayaw talaga nilang payagan si Bato na makaboto sa impeachment mga kababayan ko. Ito ang kinakaiyak ng mga One Bull University dito. Itong umiiyak si Kiko Pangilinan. Nako po. Thank you. Madam President, with due respect, Mr. President, I was not referring to the Madam presiding President, officer. Yeah, I'm yielding the floor to Senator Pangilinan. Yes, thank you, you. Senator Lacson. We recognize Senator Francis Pangilinan. Yes, Mr. President, and allow me to clarify, Madam President. I was not referring to the presiding officer in terms of the curtailing of my right to speak and to raise questions, Mr. President, because it was the Senate President who was moving to divide the House, Mr. President, without sufficient debates. Mr. President, this is the first time I'm going to experience this in a long time wherein debates are now being curtailed because there's a Since you're motion not to being divide the curtailed, House. we would like to hear your objection to the motion. Thank you. Mr. President, there are a lot of questions that have to be raised as to why this amendment to the rules is being undertaken at this time. Precedent provides, Mr. President, that when we amend our rules, we do so by way of resolution. We do not have that resolution now. In fact, Mr. President, a total 48 amendments of our rules all went through resolutions. This is the first time after 48 amendments, Mr. President, that we do not have a resolution so that we can Point vote of order, Madam Chair. and amend the rules properly, Mr. President. Point of order. Ayan, pati si Kiko sungal-ngal dito mga kababayan ko. Mga feeling majority ang mga kupal eh. Mga estas barbas talagang mga ito eh. Bakit kaya ayaw nilang payagan si Senator Bato na makaboto? Dahil sa pinopropose ni Marcoleta na remote voting mga kababayan ko. Nako po. Bakit kaya mga kababayan ko talagang gusto nila na makulong si Bato? Mga kababayan ko talagang ma-impeach si Sara. Order takes Yes, precedence. Senate President. Point of order takes Yes. precedence. First over of all, everything else. I hope we learned our lesson. Senator Pangilinan already apologized to Senator Feeling talaga si Padilla, then now Risa. you're shouting at us. Feeling No? matalino. No, the record will show. Nakatape naman eh. Ang taas-taas ng boses nyo eh. Di ba? You were shouting at kaya nga hindi magkarinigan. Now, what's my point of order? We are not discussing the merits yet of the amendment. No one's curtailing your rights because wala pa tayo doon eh. Ang pinagbobotohan natin ngayon, kung pwedeng i-take up sa floor o hindi. Yun ang itina-take up natin. And the arguments have already been laid out. And Senator Pangilinan and I were together in 2009 where we had debates here where Senator Enrile did not even allow amendments. And then we voted. It depends on every issue, Madam Chair. There's no specific rule of the amount of time. I was asking the gentleman about certain issues in one resolution. He refused nga for further interpellation and said it's time to vote. They were the majority. So, Madam Chair, we're here. We're willing. Senator Marcoleta is ready to take questions. Ang pinagbobotohan lang po natin ngayon, simple lang. Whether or not we can take, whether or not the proposal to amend the rules is in order. Yung pa lang ho, yung specific amendment, sino magbe-benefit, paano magbe-benefit, etc. We support the right of Senator Pangilinan to ask questions, pero wala pa tayo dun eh. So, again,
May I raise the previous question, Madam Chair? The point of order, the parliamentary reason. Go ahead. Be given the right Madam to speak. I am the President, movant kanina pa po here. ako nakatayo dito at I need to nagtataas ng speak kamay. because I am the movant. Senator Madam Redante President. Marcoleta. Thank you, Madam And then we President. hear Senator Risa Ontiveros. Thank you, Madam and Senator President. Problema Erwin natin, Tulfo. Madam President. Yes, The proceed. Senate President invoked Section 136, Paragraph 2. Kung babasahin po natin ito, Madam President, napakasimple lang. Ito pong Section 136, Paragraph 2, is a special provision in precisely amending our rules. Yung Section 24 po, this is a general rule. Kung mapapansin po ninyo, it presupposes that it will take up all the bills referred to that committee. General po yung function niya. 136, second paragraph, is a special provision. Sa principle po ng batas, yun pong special provision takes precedence over a general provision. Yun lang po, basahin po ninyo. Hindi nga po, it will not even take one day because this is not a new motion. Kung mapapansin nyo, ni-reiterate ko lang po ito eh. It was already moved last May 11 pa po. So that is even more than one day. So who is talking about one day here? Ang pinag-uusapan po natin, unless we respect Section 136, ang linaw-linaw po, it talks about the rules may also be amended. Diretso po ito eh. So this takes precedence over Section 24. Simpleng-simple lamang po ito eh. Madam President. Thank you, Senator Marcoleta. We recognize Senator Risa Ontiveros. Salamat, Madam President. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion ngayong araw na nire-raise. Dito mga kababayan, mahirap kasi ang galing-galingan kung hindi ka abogado. Para bang Tito Soto na mas magaling sa Korte Suprema. Ito yung point ni Senador Marcoleta. Mahirap kung wala kang legal background, kaya wag kang galing-galingan, Risa. Nako po, makakahiya ito. O itatalakayin ni Senator Marcoleta yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Na-initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang motion ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ko sinusugundahan ang sinabi ni Senator Pangilinan. Ito pong motion na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong motion po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito Madam eh. Sino po President, magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung kasama 136. niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Become a Shopee O ayan mga kababayan, nako po, kasi kayo mga one bull, huwag kayong masasaktan pag nasasabihan kayo ng ganyan, totoo naman. Masakit talagang marinig ang katotohanan. Kuya Eddie, ang sakit-sakit. Mga kababayan, masakit talagang pakinggan ang katotohanan. At totoo lang, mga kababayan ko. Masakit. Masakit ang nangyari
masakit na masabihan kang tanga, bobo. Pero aminin natin, yan ang katotohanan para mapalaya ang isa't isa. Pag hindi ka na mahal, sabihin mo lang para mapalaya natin ang isa't isa. Gaya niyan. Gustong makalaya ni Senador Marcoleta, sinabi niya, hindi na kita mahal. O yan. Katumbas doon, bobo ka. Di ka makaintindi, kamote. Totoo naman, one ball. Erwin Tulfo, magaling lang kayo sa away mag-asawa. Yung mga pag-vlog-vlog nyo, magaling lang kayo. Pag-away kanto, away ng mga lasinggo, away ng mga kabit-kabit, subit-subit. O ano, Risa Ontiveros, o nga. Sasabihin nyo, kami ang tama, one ball versus abogado. Ano yon? Mas magaling kayong mag-interpret ng batas kaysa sa mga abogado? Nakakahiya naman? Nakakahiya naman yon? Di ba mga kababayan ko? Okay na umusga. Sino ang tama? One ball o mga abogado? School bugol o abogado? Mag-comment kayo. Ako si The Wonders Philippines. Nanggigigil na rin dito mga kababayan ko. Tama lang na birahin kayo ni Senador Marcoleta nang magtigil kayo. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. Lagyan nyo ng isang like, isang share at isang subscribe naman dyan. Mabuhay po.